ginikanan. So ang ato siguro ihangyo ni ini nga dili lang selective sa ato pang pagbalik-balik dinhi kining tabang nato sa katawhan sa mga estudyante, mga kaigsunan. Kinahanglan ni nga dili selective kay kining kwarta nga gigamit ani kwarta man ni sa tanan, no, mga tao. Dili lang gamiton nga kahimanan ang atong poder, no? O pagtabang, interpretance nga motabang ka pero imong pilion ang imong tabangan. Mo kini dili sakto nga pangpolitika, mga kaigsunan, alang kanako. Kay kung desidido kang hanindagan ka para mo serbisyo kas katawhan, ang imong serbisyohan dili lang pinili, mga kaigsunan. Dili lang tuning laban kanimo. Oo, posible nga mulaban kita during election, apan after election kung kita gyud ang mapili, no, mga kaigsunan, atong ihatag ang tabang sa kinatibukan. So akong advice na ini siguro, no, kung naay mga scholarship grants labi na og kwarta sa gobyerno ang atong gihisgutan, mga kaigsunan, kini mga congressional scholarship, kini mga TESDA scholarship nga financed by congressional funds, no, or kining mga programa sa gobyerno nga naghatag og scholarship sa poor and deserving. Ato gyud ni siyang ibalik-balik sa radyo, mga kaigsunan. Kining atong scholarship ang naani mga criteria, mga kaigsunan. Dili appeal sa criteria nga ning laban ka during election. No. Ang criteria ni ini, number 1, pobre ka nga dili maka-afford ang imong ginikanan. Number 2, deserving ba ka? Oo. Sa imong mga records, naningkamot ba ka? Dili gani siguro ni criteria ang kinahanglan mo excel ka. Kay this is mass-based scholarship man. Unya, tuition naman siguro ni kini mga inaani nga scholarship na wala may living allowance. So, duha ang akong mahuna-hunaan ani nga criteria, mga kaigsunan. Kini yung tungod sa kapobrehon sa atong mga ginikanan, no? Apan kita mismo mga estudyante, mga kaigsunan, naningkamot nga maka-eskwela, interesado nga magka-eskwela. Basta wala lang siguro hulog, no? Mao man siguro na ang requirements sa mga apply. Oo. Ako nadunggan, wala na gani ni mga requirements, mga kaigsunan, diretso na suod, labi na og ang imong tatay leader, no? During sa kampanya. This is unfair, mga kaigsunan. Kay kining atong pagtabang lagi. Kining election nga pagdapig natural lang kana, no? Pero after election kung napili na gyud ka, either na kay kontra o wala kay kontra, no? Tungod kay ikaw ang napili, mga kaigsunan. Atong yung ay pasupot sa katawhan, kining atong pagtabang kinasing-kasing pinaagi, no, sa pagpili sa mga estudyante nga mga pobre, number 1 mo ay criteria, and ikaduha deserving buti pasabot ni ini dili ni buti pasabot, no, not necessarily bright nga mga bata. Apan naningkamot, basta walay hulog, naningkamot pag-eskwela, atong ma-review, no, nga naningkamot pag-eskwela, mao kanay mga deserving nga estudyante, mga kaigsunan. Kay unfair man sad sa uban nga hatagan mo scholarship bisan og 3,000, 4,000 a semester lang, na tuition naman labi na sa NSU, no, kay dili man kay dako tuition. Nga ato lang ibutang sa criteria na kinahanglan nga ningbutar ka sa kandidato, mga kaigsunan. And that's unfair. Ang atong gigamit nga kwarta niini atong hinumduman, no, nga public money kini. Oo. Kining atong mga ninglaban siguro sa pikas, no, sa oposisyon, mga kaigsunan, usa sad kini sila ka mga taxpayers. Oo, atong huna-hunaon og maayo. Kay kining atong pagpamalit og mga goods, no, usa naman kita sa nagbayad bisan although wala siguro kay imong kaugalingong tax identification number, mga kaigsunan, mo kini ang wrong perception gyud, no, sa atong katawhan labi na sa kabukiran, mga kaigsunan, nga wala kuno sila nagbayad og buhis. Dili ka na tinuod, no, atong mga katawhan diya sa kabukiran, diya sa mga baryo. The moment ganing palit ka og goods, mga kaigsunan, nga kung palit man gyud ta, no, mangita man gyud bagi nga makapalit. O kadang atong mga mag-uuma ganing palit sila og mga fertilizers, no. Kining atong katawhan ganing palit og pagkaon sa merkado, sa mga supermarkets, ning sakay og mga habal-habal, no. Kining sakay og mga bus, mga vans, mga kaigsunan. You're actually contributing, nagbayad ka og buhis ani. Okay naman kita gitawag og extended value added tax, no. Yung automatic man na sa atong gipalitan, kaltasan man ka nag 12% man siguro. Oo. So, indirectly, mga kaigsunan, ako ning ipasabot sa tanan, nagbayad na kamo buhis. Wala lang mo nagbayad og buhis ka ng mga income tax returns, no. Wala mo nag-file ana. Oo, kay mga trabahante man nakasagaran ng mga nag-file, although by law mo file man gid tagsa-tagsa. Oo. Apan kining pagpalit ninyo og mga goods, mukaon kamo mga restaurants, karinderya,
Ang palit mo sari-sari store mga kaigsuonan diya sa inyong mga lugar, no? Ning bayad na kamo og buhis. Oo. Which means nga kining buhis mga kaigsuonan mo kini ning balik as congressional fund ba karon o as era ba karon kanang mobalik nga mga tax allotment no sa mga LGUs na amoy part ana. Oo. Which means nga naatay katungod no pagsaway kung giunsa paggasto katungod sa paggamit. O kay gibalik man na sa atong mga leaders mga kaigsuonan. So kadtong scholarship nga atong pagaisgutan mga kaigsuonan kay naay ni ngadto sa niini kagahapon kanako no although nagpasalamat siya nga nahatagan siya og lugar nga maka-avail sa scholarship for duha ka semesters man siguro. Oo. Nga ato ning hanayon pagmaayo unsaon ni pagpadangat sa katawhan. Nga walay color coding ba. No? Aduna siguro yung mga staff siguro sa mga congressional staff for example or mga governors staff for example no nga mo kuan ani kanang mo screen sa atong mga applicants o aron ang tanan mismo no ang kining mga kabatan-on pa man ni mga kaigsuonan mga bata ni nga desidido lang gyud motiwas og pag-eskwela o atong hunahunahon nga dili ni anato kaugalingong kwarta bitaw ako kining mga donations no kining mga donations sa Duterte nato nga movement donations nato sa kining akong pagdagan isip vice gobernador dinhi sa Biliran mo prefer ko nga dili cash ang ihatag mga kaigsuonan oo kay kahibaw ko nga dili man ni nato kwarta unya ang katuyuan sa nagtabang kanato oo maayo man matinud-anon so kung naatay problema sa atong headquarters nga pintal ang atong pangayon ang pintal mismo transparent kita. So akong gihangyo usad kining mga nagpasiugdan ini nga mga scholarship no na transparent unta kita. O gihangyo lang nato nya kining pagpili sa mga scholars mga kaigsuonan. Butangan gid unta og criteria kining kapobriho no sa ginikanan and then kining interest sa bata pag-eskwela. O kaya dili man sad pwede siguro bisag way interest ang bata pag-eskwela imong scholar tungod kay ning putar sa imo, di ba? Masayang man sa dang kwarta sa gobyerno mga kaigsuonan. So mamili ta adtong mga batanon, no? Nga andam gyud, no? Nga amaning kamot nga makahuman sa ilang pag-eskwela. Okay? So kunihangyo kini no kay at the end of the day ang mo decide ani ang kanamang yung mga tao nga mo gipahupot ni ini no. So, nanghangyo lang kita mga kaigsuonan nga unta ma-fair ang distribution sama ni ining scholarship. Oo. Atong ibalik-balik sa radyo mga kaigsuonan dili lang ning scholarship kining mga hinabang nga gikan sa gobyerno. Unta no, unta nga maka-realize lang ang mga leaders nato dinhi sa Biliran, no, maka-realize lang nga dili kini nila gamiton nga political tool mga kaigsuonan ang uban ani harassment yan, di ba? Oo. So ato lang hangyon mao ra na atong mahimo karon makaigsunan nga atong hangyon labi na karon no kay atong congressman ug atong gobernador wala may kontra ato lang hangyon nga unta no let's have a reconciliatory politics mga kaigsunan oo ay dili man ta magbuhi dinhi nga kana bitang magkinontrahay ta and then ang unsa ni ang alaot no ang atong mga recipients mga kaigsunan o alaot ang atong mga recipients ni ini kay maghuwat man kung kano sa mahuman ang atong panag-away although kini panag-away not personal no ang atong pasupot sa radyo mga kaigsunan kini mga logical o kining mga naay kamatuoran o kamatuoran nga issue. Okay, so mubasa kita og usa ka text message mga kaigsunan. Good AM Vice Governor, ganahan jud ko maminaw sa inyo mga tulumanon hinaot nga magmalampuson. Oo, magmalampuson kamo. Okay. Morning engineer di ana sad ni. Gini atong mga suki sa kabulan glass no. Nga magpag-greet na po kuno sila. Kay madungog ba ni atong mga sibya sa kabulan na kining kabulan mga kaigsunan sa kapuukan ni. Oo, sa kapuukan ni. Madungog data dito sa kabulan kapuukan late na. Good morning kanyang tanan diha. Sa mga taga-Kapuukan late maupay nga aga iyo nga tanan. Okay. Agoy daghan na ning nang greet ha. Karon na rin ako adlaw siguro. Atagan na rin nato og exemption no. Karon adlaw lang atong basahon ang mga greet. Alang kadtong nga naminaw niini kining atong programa mga kaigsunan.
kuan ni siya kanang dili ni specifically sa mga greetings, no? Kung naamoy mga issues or komentaryo sa atong programa, issues nga naglambigit sa katawhan mga kaigsunan, mo kini ang katuyuan sa atong programa. Pero ako lang ni exam karon, labi na kay naging nosara ko diri sa radio station mga kaigsunan, no? Paki-greet ko sa Lobiano family nga si Magdalena. Ako si Magdalena ug anak niya nga si Santos ug si Junray. Yes, good morning kanyang tanan diha, Magdalena ug ang mga anak nga si Santos ug Junray. Good morning. Okay. So katong naa ka mo'y kasugyot nga mga issues mga kaigsunan nga atong pagkahisgutan kanong adlaw dinhi sa radio ay inyong kalimti. Aduna kita text line number, no? Akong balikon ang atong smart text line is 0929-838-2873. Akong balikon ang atong smart text line is 0929-838-2873. Wala katong globe nga text line, no mga kaigsunan, isuwat na lang ninyo daan para dili ta magbalik-balik din sa radio is 0995-156-6562. Akong Osbon, ang atong globe na text line 0995-156-6562. Okay, daghang salamat mo padayon kita sa atong programa mga kaigsunan. Unsa ni? Atong ipadayon siguro, no? O pag abi-abi kining taho, no, nga nakalambigit ka nato labi na sa atong umaabot nga election, kining atong national election mga kaigsunan, daghan ang nangandidato especially sa pagka-presidente, no, apan aduna kita gibasa karon nga taho gikan sa Manila Times, no, nga usa ka presidential candidate, no, nga ning back out ang yang ni si Roy Sinyeres, no, katong mga OFWs, no, labi na sa Middle East mga kaigsunan, kay ba mo aning kinsa ni si Roy Sinyeres kay usamang kini siya ka representante na under sa party list siguro kini mga OFW nga party list, no. And then himusad kini siya nga mura og diplomat or dili ko sure, no, sa mga Overseas Workers Association man siguro dito sa Middle East before siya nahimo nga congressman representing the OFW party list. Ning back out kini siya mga kaigsunan, which brings us nga lima na lang ang atong kandidato. Kay naapoy usa ka kandidato sa pwersa ng masang Pilipino under ERAP nga gipa-file lang man siguro ini ning back out sa the other day. So for now siguro ang pending resolution sa disqualification case kang Crispo ang atong presidential contenders, no, kay kang Duterte kung ano man na-trash out naman ang disqualification cases, which means nga wala na problema as far as common legal impediments are concerned, okay na. So ang atong mga kandidato ang mudagan ka presidente as of this moment, no, while gihear pa nato ang disqualification case, gihear sa Supreme Court, I mean ang kaigsunan, si Grace po, si Rudy Duterte, si Mar Rojas, si Binay o si Miriam Defensor Santiago. Mao na lang na itong pilianan. Apan maghuwat lang kita gihapon sa finality sa ruling sa Supreme Court about Grace po, no. So lima makaigsunan kayo yung kalimti ang atong mga kandidato pagka-presidente. Ini si Roy Sinyeres bago lang nag-report murag ning withdraw ni ang uban na ni hugon-hugon lang para makasupport siya kang Duterte kay pareho man sila mga taga Mindanao, no. And then ang iyang official gid siguro nga rason mga kaigsunan tungod sa iyang health kay murag diabetic na siya. Okay. So adunay mga taho usab atong mabasa dinhi sa Manila Times mga kaigsunan nga aligri kayo kini bitawng hapit na sa ang eleksyon, kunya kini noong mga reklamo sa eleksyon, no, election related nga mga reklamo, complaints, no, diha pa mo gawas ang desisyon. Aligri gani siya kayo. Kay 3 years na moabot na lang ang election, maupay pag-resolve sa mga kaso. Kining na sa news mga kaigsunan, ang Northern Samar kuno nga lawmaker faces auster. Palagputon ko, no, ang lawmaker nga taga Northern Samar. Kining si Representative Harlen Abayon. Posible kuno nga mawagtang kini ang iyang congressional seat, no. 3 months pa gyud before ang election kay tungod ang HRET mo kini ang House of Representative Electoral Tribunal mo kini nag-review sa mga cases election related cases, no.
sa Congress. Oo, mipabor ko kini siya sa gi-file ni former House Deputy Speaker Raul Daza. Oo. Daghan ni sila mga kaigsunan. Oo. Aligri ni kaayo kaya naa ang desisyon kana bitaw usa na lang kabuan usa ang eleksyon. No, daghan ni kaayo mga cases kini kang Raul Daza ni dito sa Northern Samar nga palingkuro na kuno sa may mulingkuran nga campaign period naman po. Kung kini sila desidido yun ni sila no nga mo resolve sa mga kaso o mga kaigsunan binulog gid ni. Sa una pa unta ni dili ni padugay-dugayon, di ba? Kung naay mga reklamo sa COMELEC na mga election protest mga kaigsunan, unta within 1 year resolve na ni, di ba? Kay unsa may gamit kung moingon ka, oy ning daog ko. O na-resolve na pero what? 3 months before election, ang nagapait pa yun kini atong usa ka adlaw na human ang ilang session mga kaigsunan, mobalik na sa ni after election na. Yun sa may imong gamit. Ang imong katuyuan siguro, pagprotesta may ang PDAF mabalik sa imo, wa na tong PDAF oy ito ana. Nangawagtang na to, labi na kating election na. So, katawanan ni kayo ang atong sistema sa panggobyerno actually mga kaigsunan no, na daghang mga flaws, kini mga outdated nga mga balaod. Number 1 ni kining HRET mga kaigsunan. Ang House of Representative Electoral Tribunal mao kini nag-review sa mga election poll test mga kaigsunan. Katawanan ni kayo nga naman. Kini I think is an outdated gini nga balaod no. Nga naman. Kay kung mo-file ka og protest mga kaigsunan, labi na og ang imong reason sa pagprotesta kining atong automated election no? Which means ang kining PCOS tungod sa PCOS na limbungan na kay mga ebidensya nga tinuod nga limbungan ang imong filean og protesta mga kaigsunan kining mga congressman hinanaog kay kining HRET composed man ni og congressman no ining mga House of Representative members plus na representative ang Supreme Court ani nga mga justices. But the fact remains no mga kaigsunan nga kini siya composed ni siya og mga members sa House of Representative nga ning daog via PCOS. Example na rin ako ha, nga PCOS nga kaso. So kung magprotesta ka, dili tungod kay naay ballot snatching, apan tungod sa kini mga CF card, nga walay integridad, walay kredibilidad, ang atong pagbasa no, sa PCOS machine, kung mao ni imong gi-question mga kaigsunan. And ang imong gihatagan sa imong protesta, kining mga kongresista nga ning daog sa PCOS, what do you think unsay mahitabo? No? The fact remains mga kaigsunan, nga imong gi-question ang PCOS but actually nag-question mo ka sa ilang pagkadaog. Kay posible man nga wa sila nakadaog, di ba? Di ba no? Agree. So of course, kining mga inahaning klasiha sa protesta mga kaigsunan, mo favor yun sa imong giprotestahan. Kaya kung maingon sila nga, sakto bitaw ka, former congressman blah blah blah, sa imong protesta, nga na-merit, mao na. You're questioning yourselves man. Imo sang i-question ang imong kaugalingon, nga anong daog mong kudi ay? No? So, inani unta nga balaod mga kaigsunan ni Osbon Osbon ni siya, alang kanako. Labi na, og nag-involve kinig mga protesta, nga ang subject sa protesta mga kaigsunan, appeal ang mga membro nga mo review sa imong protesta. Dili ba? So, makatawa bitaw po ani no kini mga protesta kunuhay. Labi na ang kasagaras mga protesta karon dili naman tungod kay naay na musil na nang agaw og baluta kay wala na may baluta di ba? Ang protesta karon kasagaran is walay transparency. For example, kining atong reviewon ang mga log sa PCOS, wala dito nagkasuwat kung ginsay gibutaran, no? Kining mga automated cheating, no? Manahitabo tungod sa lack of security features. Tungod kay walay mga security features ning atong PCOS nga gigamit 2010, 2013, no? Walay resibo, walay ultraviolet lamp, walay digital signature, wala gani source code review. Gidali-dali ni sa COMELEC mga kaigsunan. Dili ni sa COMELEC biliran ha, I'm not blaming COMELEC biliran ng mga members, mga able election supervisors. No, I'm not blaming them. I'm blaming COMELEC Manila kasi sila mong gini nagpasupot ni ang atong mga empleyado din sa COMELEC provincial offices mga kaigsunan.
nagsunod tumasad ni sila kung unsay mando sa kauluhan. Mm. So sama na ini mga protesta no. No dili ni siya